Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 21 Pagbili ng bahay. May isang banga ng yelo sa bahay, at ang temperatura ay mas mababa. Masarap ang tulog ni Jingzi. Nang maaga siyang bumangon kinaumagahan, nakakita siya ng isang maliit na garapon ng porselana, nilagyan ito ng yelo, at binalot ito ng kumot. Pagkatapos ay tinawag niya si Hanhan. Dahil siguro sa pagkain ng karne ay nagliliwanag ang mukha ni Hanhan at nawala ang kanyang anyo. Batang pinuno ng nayon, bumaba tayo ng bundok. Natikman ng lalaking ito ang mga benepisyo ng pagsunod sa kanya at mas aktibo kaysa sa kanya pagdating sa pagbaba ng bundok. Pagkatapos sabihin iyon, iniabot ni Jingzi ang garapon ng porselana na nakabalot sa kumot kay Hanhan, at sinabi kay Hanhan, ito ay isang kayamanan. Depende ito kung makakain ka ng karne araw-araw sa hinaharap, ngunit huwag itong sirain. Nang marinig ito ni Hanhan, naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Tila nasa kanyang mga kamay ang kapalaran ng buong nayon, at siya ay nasa ilalim ng matinding presyon. Gayun din, kailangan nating magdala ng 4 o 5 malalakas at nababaluktot na tao pababa ng bundok ngayon. Ako. At ako. Nang matapos magsalita si Jingzi, maraming tao ang nagmadaling lumabas mula sa likod ng pinto. Pagpasok nila, ang pinuno ay si Fat Ball. Kagabi, kumalat ang balita sa nayon na dinala ni Jingzi si Hanhan sa Chunshui Tower. Lahat ay naiinggit, naninibugho, at napupuot kay Hanhan. Araw-araw na gumagala sa syudad, at nagpupunta sa isang bahay aliwan sa gabi kahit tumingin-tingin ka lang pero hindi pumasok, mabuti pa rin. Paanong si Hanhan lang ang kayang bayaran ng ganitong magandang trabaho? Maagang umaga, nagtago ang ilang tao sa pangunguna ni Fatty Q sa labas ng pinto ni Jingzi upang makinig sa anumang galaw. Narinig nila si Jingzi na nagsasabi na gusto niyang ibaba ang mga tao sa bundok, at agad na nagboluntaryong lumabas. Napatingin si Jingzi sa kanila. Okay naman ang iba, pero sigurado ka bang wala si Fatball para magbiro? Ikaw lang ang may maliksi na kamay at paa. Sa takot na hindi siya ihatid ni Jingzi pababa ng bundok, tumalon si Fatty Ball sa isang mataas na pagtalon, kinalikot ang kanyang mga kamay at paa ng 2 beses, at nakangiting sinabi, batang pinuno ng nayon, huwag mong isipin na mataba ako, ngunit maliksi ako. Tama, young village leader, ang mga taong mahina ang paa ay hindi makakaakyat sa aming Mang Mountain. Nakatulong din ang iba. Naisip ito ni Jingzi. Kumakain lang ang mga tao sa mga bandido, kaya hindi nila matanong ang profesionalismo ng ibang tao. Ngunit hindi niya nakalimutang paalalahanan siya ng may kabaitan, kailangan mong pag-isipan ito, nakakapagod na sundan ako pababa ng bundok. Ang pagsunod sa batang pinuno ng nayon, ano ang masama sa pagiging pagod? We are most willing to do hard work, what's the point of being tired? Iyan ang sabi ng amo ng nayon. Oo. Nang marinig nila na binalak sila ni Jingzi pababa ng bundok, maraming tao ang nagmamadaling tinapik ang kanilang mga dibdib at nagsalita ng matuwid. Mamili sa paligid ng mga kalye at pumunta sa isang bahay aliwan, kung ito ay lahat ng nakakapagod pagkatapos ay hayaan tayong mapagod. Ang daming tanga. Nagmura si Jingzi sa kanyang puso. Naging matagumpay ang paggawa ng saltpeter ice, ngunit ang Mangshan Mountain ay mataas at malayo ang kalsada. Kung ang Mangshan ay gagamitin bilang isang lugar ng paggawa ng yelo, ito ay mag-aaksaya ng oras at lakas ng tao sa bawat oras. Masyadong nakakatawa kung matutunaw ang yelo sa kalsada. Kaya kailangan ni Jingzi na bumili ng bahay sa lungsod, gumawa ng mga produkto sa pagpoproseso ng yelo sa likod bahay, at magbenta ng mga bagay sa harap ng bahay. Kaya bumaba siya ng bundok kasama ang 5 hanggal, at dumiretso si Jingzi sa bahay ni Goatee na nagbebenta ng paputok. Kahapon ay sinabi niyang may bahay at binalak itong puntahan ni Jingzi. Nang buksan niya ang pinto at nakita si Jingzi, mukhang masaya si Goatee, ngunit nang makita niyang sa likod ni Jingzi ay hindi lamang isang Hanhan, kundi pati na rin ang 4 na matitigas na lalaki na mukhang hindi mabuting tao, medyo natarante siya. Young Master, napakaaga ngayon. Ang Goatee ay patuloy na tumingin sa mga tao, naghahanda na tumawag sa isang tao kung may kaunting kaguluhan. Paano ako makakatulog kung nag-aalala ako tungkol sa bahay? Bakit hindi ka pumunta kaagad at tingnan, umaasang marinig ang mabuting balita mula sa tindero? Agad na naging masigla si Goatee nang marinig niyang nandito si Jingzi dahil sa bahay. Young Master, ang swerte mo. Nagpunta ako kahapon para magtanong. Pupunta ang kaibigan ko sa timog sa Jiangling kamakailan. Ibebenta ang lumang bahay. Maaari kang pumunta at tingnan, at kung sa tingin mo ay angkop ito, bilhin mo lang. Tumango si Jingzi, excuse me, shopkeeper. Halika at tingnan natin. Kung ang bahay ay angkop, ang mga benepisyo ng shopkeeper ay kailangang-kailangan. Tuwang-tuwa si Goatee na walang sabi-sabi, isinara niya ang pinto at inakay sila patungo sa kalye. Matapos maglakad ng halos 1/4 ng 1 oras, dumating si Jingzi at ang kanyang partido sa labas ng bahay na binanggit ni Goatee.
Hindi maliit ang bahay na ito, at may harap ng kalye. Bagamat hindi ito bago, ito ay presentable at maaaring gamitin sa kaunting pagbabago. May 3 wing room at isang woodshed sa likod bahay. Kung ikukumpara sa front door, mukhang masyadong luma. Ang bakuran ay tinutubuan ng mga damo at tila ito ay bakante ng maraming taon. Ngunit hindi ito mahalaga kay Jingzi. Tutal, balak niyang mag-imbak ng saltpeter at yelo sa likod bahay. Kung ito ay masyadong bago, ito ay maituturing na isang basura. Ang pinakanasiyahan sa kanya ay ang lokasyon. Ang harapan ng bahay ay nakaharap sa gitnang kalye ng Yongzhou City. Wala pang 100 hakbang sa unahan ay ang Chunshui Tower. Sa diagonal na katapat ay ang tindahan ng pakwan ni Lin Wenyao. Ito ay isang maunlad na tindahan na nakaharap sa kalye. Pagkatapos tumalikod, mahinahong sinabi ni Jingzi, "Tindero, kung gusto kong bilhin ang bahay na ito, magkano ang halaga?" Nang si Jingzi ay nakatingin sa bahay kanina, patuloy na pinapansin ni Gouti ang kanyang ekspresyon. Batay sa kanyang mga taon ng karanasan sa negosyo, masasabi niyang gustong-gusto ni Jingzi ang bahay na ito. Kung gusto mo ito, magiging madali itong pangasiwaan. Inilibot niya ang kanyang mga mata at sinabi sa malalim na boses, "Guro, sinabi ko sa kaibigan na ito dati, sinabi niya na ang pinakamababang presyo para sa bahay na ito ay 50 tael. 5 pound taels. Bakit hindi ka pumunta at kunin ito?" "Hindi, kami kahit naman nakawan siya." Gusto pang sabihin ni Fatball, ngunit pinigilan ito ng ilang iba pang tao. Walang sinabi si Jingzi at tinitigan ang kanyang goatee. Masasabi ng sinumang tanga na ang bahay na ito ay napabayan sa loob ng maraming taon at walang nagmamalasakit dito. Magiging mahusay na makahanap ng isang mamimili. Hindi mo naman siya pwedeng treatuhin bilang biktima dahil lang sa gusto niya, di ba? Kalimutan mo na, hindi ako bibili, tara na. Bahagyang sabi ni Jingzi, tumalikod at umalis. Matalim na tingin ang binigay ni Fatball at ng iba pa kay Gouti at sumunod naman agad. Nabalisa si Gouti nang makita niya ito. Ang pagganap ni Jingzi sa pagbili ng saltpeter ay nagpaisip sa kanya na siya ay isang binata na hindi kapos sa pera, kaya't muli niyang ibinuka ang kanyang bibig. Sa hindi inaasahan, ngayon lang siya umalis. "Wait! Master, wait!" Mabilis na tumakbo si Gouti ng 2 hakbang at pinigilan siya sa paghingal. "Tindero, hindi naman sa ayaw kong bumili, sobrang mahal lang." Umiling si Jingzi. "Sir, hindi ba kailangan mong magpabalik-balik kapag nagnenegosyo? Bakit hindi ka pumayag sa presyo at itatanong ko sa kaibigan ko?" Iniunat ni Jingzi ang kanyang kamay, "Isang presyo, 20 tael. 20 taels." Sinabi ni Jingzi na ayaw lang ni Z na makipagtawaran, at sa sandaling siya ay nakipagtawaran, siya ay natigilan ng ang kanyang goatee ay pinutol. "Nakakita ako ng mga bargain para sa kalahating presyo, ngunit ang bargain na ito ay mas mababa sa kalahating presyo." "Seryoso ka ba, young master? Hindi ba ito masyadong mababa?" Ikinalat ni Jingzi ang kanyang mga kamay at walang magawang sinabi, "Sa totoo lang, ayaw ko, ngunit gumastos ako ng maraming pera kamakailan, at 30 tael na pilak na lang ang natitira sa akin." 30 taels. Goatee husband, hindi ko pa rin masyadong maintindihan. Halatang may 30 taels ka, bakit 20 taels ang iyong binibigay? Naunawaan ni Jingzi ang kanyang mga pag-aalinlangan at sinabi ng may matuwid na mukha, "Dahil gusto kong gamitin ang natitirang 10 tael ng pilak bilang isang pabor na ibigay sa tindera, at hindi kita maaaring palayain ng walang kabuluhan." Matapos marinig ito, puno ng guilt ang mukha ni Goatee. Kabanata 22, nangangahas ka bang maniwala sa sinasabi ng isang lalaki? Mayroon siyang kabuuang 30 tael na pilak, ngunit nagpumilit pa rin siyang mag-iwan ng 10 tael bilang pabor para sa kanyang sarili, kaya't gumastos siya ng labis na pera ba? Ito ay para sa isang mabuting tao, kaya't si Goatee ay handa na pumunta sa kanyang kaibigan upang makipagtawaran. Ang psikolohikal na hanay ng presyo ng kanyang kaibigan ay nasa pagitan ng 30-35 tael, at ang 20 tael ng pilak ay medyo mahirap, ngunit sa harap ng bayad sa benepisyo na 10 tael ng pilak, kumpiyansa si Goatee na mapapanalo niya ang bahay na may 20 tael. "Young master, bumalik ka at magpahinga saglit, at hayaan mo akong talakayin ito sa aking kaibigan. Kung papayag siya, hihilingin ko sa kanya na pumunta kasama ang kasulatan ng lupa, at maaari kong ibenta ang bahay sa amo sa parehong araw." "Napakagaling niyan," sabi ni Jingzi habang nakaupo, hindi niya nakalimutang tapikin ang kanyang bag ng pera, sinulyapan ng Goatee, at tumakbo palayo. Binawi ni Jingzi ang kanyang mga hakbang at naglakad-lakad sa paligid ng bahay, gumagawa ng mga plano sa kanyang isip. Sinabi ng batang punong nayon na binili niya ang bahay sa halagang 20 tael ng pilak, ngunit talagang gumastos siya ng 30 tael ng pilak. Gayunpaman, kumpara sa hinihinging presyo na 50 tael, ito ay mas mababa na. Sabi ng isang lalaki sa tabi ni Fat Q na humanga. Ngumiti si Jingzi at tumango, "Kung masasabi mo ito ay nangangahulugang nasa unang antas ka pa rin." Sinabi ng batang punong nayon noong una na ayaw niyang bilhin ito, ngunit sa katunayan ay gumamit siya ng panlilinlang upang makuha ang gusto niya. Ito ay isang pagsasabuatan. Tama, play hard to get lang. Mas makapangyarihan pa rin ang batang pinuno ng nayon, "Alam mo nang hindi ko sinasabi."
Sabi ng isa pang lalaki. Muling tumango si Jingzi, nasa ikalawang palapag ka na. Kung ang batang punong nayon ay nag-counter-offer ng 30 tail mula pa sa simula, ang tindera ay maaaring hindi handang makipag-ayos, ngunit ang batang punong nayon ay kumuha lamang ng 10 tail nito. Kung bibigyan mo siya ng pabor na bayad, kahit na ito ay 20 tail, tiyak na gagawin ng tindero ang lahat ng kanyang makakaya upang mapadali ito upang makuha ang pabor na bayad. Malinaw at lohikal ang pagsusuri ni Fatty, na nakakuha ng pag-aproba ni Jingzi. Oo, mas magaling ka sa kanilang lahat. Mukhang naabot mo na ang ikatlong antas. Narinig ito ni Fatty Ball at napangiti ito hanggang tenga. Batang pinuno ng nayon, saang palapag ka? Tanong ni Hanhan na kanina patahimik. Ako, nakangiting sabi ni Jingzi, sa tingin mo nasa 4th floor ako. Haha, actually nasa 5th floor ako. Ikalimang palapag. Nataranta ang lahat, ano yun? Ngumiti si Jingzi at umiling, malalaman mo mamaya. Makalipas ang kalahating oras, pinangunahan ni Goatee ang isang payat ngunit matikas at mabait na nasa katanghaliang gulang na lalaki sa bahay. Brother Wu, ito ang young master na gustong bumili ng bahay. Sir, ito ang may-ari ng bahay. Binati ni Jingzi ang may-ari at pagkatapos ay bumaba sa negosyo. Sa ganoong kababang presyo, sa totoo lang wala akong planong ibenta ito. Ngunit pupunta ako sa Jiangling sa lalong madaling panahon, at narinig ko ang malakas na rekomendasyon ni Brother Zhang, kaya nag-aatubili akong sumuko at ipinagbili ito sa iyo sa halagang 20 tael ng pilak. Ang may-ari ng bahay ay tumingin sa kanyang sariling bahay, galit na sinabi, ang lugar na ito ay nasa isang magandang lokasyon. Kung hindi ko kailangang umalis, talagang ayaw kong umalis. Salamat. Dala mo ba ang house deed? Hindi nag-abalang pakinggan ni Jingzi ang kanyang sensasyonalismo at dumiretso sa paksa. Dalhin mo. Hindi inaasahan ng may-ari ng bahay na ganoon kadirekta si Jingzi. Isang tao ang nagbayad ng pera at ang isa naman ay kumuha ng kasulatan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang bahay ay nagpalit ng mga may-ari. Pinaalis ni Goatee ang may-ari ng bahay at bumalik na may ngiti. Binabati kita, young master, sa pagkuha ng mapalad na bahay. Nakakahiya ka. Iniyuko ni Jingzi ang kanyang kamay kay Goatee, pagkatapos ay kinuha ang 10 tael ng pilak at ibinigay ito. Young master, nakakapanibago talaga. Simple, bastos at mayaman, hindi na magiging mas kontento si Goatee sa isang nangungunang customer tulad ni Jingzi. Tindero, nabili na ang bahay. Pupunta ako sa iyong lugar para dalhin ang lahat ng saltpeter. Dapat. Hinawakan ni Goatee ang isang mabibigat na dosenang tael ng pilak sa kanyang kamay, nakangiti ng labis na maasikaso, na parang may naisip siyang iba. Huminto siya sandali, tumawa ng 2 beses, at pagkatapos ay nagtanong ng malakas, dahil gusto ng young master na bumili ng saltpeter, paano ang huling bayad? Anong huling bayad? Nang makita si Jingzi na nakasimangot at nagtatanong, lihim na inisip ni Goatee na may mali. Napagkasunduan ko dati ang young master na ang isang bahay ng saltpeter ay 20 tael. Ang young master ay nagbayad lamang ng deposito ng 10 tael, sinabi na ang balanse ay sasamahan ng magkasama kapag nakita namin ang bahay at kinuha ang saltpeter. Ganito ba? Tumango si Jingzi, talagang mayroon. Ang bagay na ito. Ngayong nahanap ko na ito sa tulong ko, dapat bayaran ng young master ang balanseng 10 tael ng pilak. Nang marinig ang pag-amin ni Jingzi, tumaas ng husto ang kumpiyansa ni Goatee. Ang balanse ng 10 tael ng pilak ay hindi ibinigay sa iyo ngayon. Saan ibibigay sa akin? Tatanggi na sana si Goatee, ngunit ang 10 tael ng pilak sa kanyang kamay na hindi pa niya napag-iwanan ay tila nagpapaalala sa kanya na wala iyon. Sir, hindi mo naman sasabihin na itong 10 tael na pilak ang huling bayad, di ba? Itinaas ni Goatee ang kamay at pinagpag, unti-unting dumidilim ang mukha. Ano pa sa tingin mo? Ibinuka ni Jingzi ang kanyang mga kamay nang hindi namumula at humihingal, ang pera ko ay hindi nagmula sa malakas na hangin. At saka, sino ba ang magiging hanggal na mag-iisip na bibigyan ko lang ng 10 tael ng pilak? Fatball Hanhan. Ilang iba pa, nakaramdam ako ng hinanakit. Ang mukha ni Goatee ay naging ganap na itim, Sir, malinaw na pumayag ka na bigyan ako ng 10 tael ng pilak bilang isang pabor, ngunit kapag natalo ka, tutulungan kitang magbayad para sa bahay. Napakababa. Ngunit binigyan kita ng 10 tael ng pilak bilang isang pabor. Wala bang masama? Sa pagtingin sa nakaka-relax na ekspresyon ni Jingzi, ang kanyang mukha ng Goatee ay naging pula at lila. Sir, nakikita ko po na parang scholar ang pananamit mo. Sinasabing ang mga scholar ang pinakatapat. Hindi ka ba mahihiya kung nagkalat ang ganitong paninira? Siyempre hindi. Umiling si Jingzi at seryosong sinabi, una sa lahat, lalaki ako, at susunod na scholar. Manggahas ka bang maniwala sa sinasabi ng isang lalaki? Lalaki ka pa rin. Hindi nakaimik si Goatee. Bagamat isang time traveler si Jingzi, hindi siya tanga. Ayon sa kanyang pagkakaintindi, isang buong bahay ng saltpeter at iba pang materyales ang pawang ginawang paputok. Kapag ang mga paputok ay maaaring ibenta sa halagang 20 tael ng pilak sa panahon ng Chinese New Year, sila ay maituturing na high-end na insenso.
Matapos ibawas ang mga gastos sa paggawa, oras at iba pang material na gastos, maaaring kumita ng mas mababa sa 20 tael ang goatee. Ngunit nang ibuka niya ang kanyang bibig at humingi kay Jingzi ng 20 tael, tuluyan niya itong tinanggap. Kung hindi ginawa ni Jingzi, sino ang gagawin niya? Nang makita ni Jingzi ang kanyang hindi kumbinsido na hitsura, malamig na sinabi ni Jingzi, kung sa tingin mo ay dinaya ka, dalhin mo sa akin ang 20 tael ng pilak at bibilhin ko ang saltpeter sa ibang lugar. Hindi lang siya ang gumagawa ng paputok sa lungsod. Hindi sanay si Jingzi sa kanyang mga problema. Sure enough, nabigla si Goatee nang marinig niyang ayaw itong bilhin ni Jingzi. Muli siyang lumapit na may ngiti sa labi, nagbibiro lang ako sa young master. Huwag kang magalit. Kukunin ko ang young master para hilahin ang saltpeter ngayon, at tutulungan ko siyang maghanap ng mga trailer. Hindi nag-abalang makipagtalo si Jingzi sa ganitong uri ng tao. Kumuha ng ilan pang tao at lumabas. Chapter 23 Si Mr. A. Kun ba ito? Kapag naging matigas ka, mas malamang na sumuko ang kabilang partido. Pagkatapos na lokohin ni Jingzi, nawala ang problema ni Goatee. Matapat niyang kinuha ang kanyang 12 tael ng pilak at dinala si Jingzi pabalik sa kanyang tirahan. Hindi lang iyan, binigyan din niya si Jingzi ng ilang maliliit na kariton na libre para makapagdala ng saltpeter. Ang antas ng pagkaasikaso ay makapagpapabuntong hininga lamang. Ang ilang mga tao ay ipinanganak upang maging masama. Sabi nga sa kasabihan, may mga taong masaya at may mga malungkot. Nang ituro ni Jingzi ang isang buong silid na puno ng saltpeter at sinabihan si Pang Qiu at ang iba pa na iuwi silang lahat sa kanilang sariling bahay, lahat sila ay natigilan. Paano ang pagpunta sa pamimili o pagpunta sa isang brothel? Bakit iba ito sa iniisip nila? Nang makakita ng ilang tao na nakatayo, hinimok ni Jingzi, ano ang ginagawa mo nang nakatayo? Bilasan mo at ibalik ang saltpeter. Marami pa ring trabaho sa hinaharap. Maraming trabaho. Napatitig siya sa maliit na bundok sa kanyang harapan. Ang matangkad na saltpeter na parang punso ay nanginginig na tanong sa matabang bola. Medyo marami. Nang makita ni Jingzi ang mapait na hitsura sa kanilang mga mukha, sinabi ni Jingzi na hindi nasisiyahan, sinabi ko sa iyo na pagod ako bago tayo bumaba ng bundok. Hindi ba't sinabi mo rin na hindi ka natatakot na mapagod at mas gusto mong magtrabaho? Kung kaya niyang ibalik ang panahon, hinding-hindi yun sasabihin ni Fatball kahit nabugbugin siya hanggang mamatay. Napakaraming saltpeter, kailan ito magiging sapat? Walang pakialam si Jingzi sa iniisip nila. Kinuha niya ang pala mula sa lupa at inilagay sa balikat ni Fatball, bilasan natin. Pagkasabi noon ay handa na siyang kunin si Hanhan. Nang makita ito ni Fatball ay agad niya itong pinigilan. Batang pinuno ng nayon, mangyaring panatilihin din si Old Wu. Ang isa pang tao ay magbibigay sa iyo ng higit na lakas, hindi banggitin ng isang malakas na lalaki tulad ni Hanhan. Paano magiging payag si Fatball na palayain siya? Hanhan, may importante kang gagawin sa akin. Konting trabaho lang. Malakas ka at flexible ang mga binti at paa mo. Bakit hindi mo na lang basta-basta gawin? Bago pa sila makatutol ay nag-walk out na ang lalaki. Nakatitig sa likuran nilang dalawa, halos mapaiyak si Fatball. Kalimutan ang tungkol sa panloloko sa mga tagalabas, bakit mo rin linlanggan ang iyong sariling mga tao? Nagsisisi ako. Siya ay labis na nahuhumaling na sinabi niyang ang kanyang mga binti at paa ay nababaluktot. Jing. Inilabas ni Z si Hanhan at pumunta muna sa opisina ng gobyerno. Kung bumili ka lang ng bahay, natural na i-report mo ito sa gobyerno, kung hindi, magiging black house ka. Lumabas sa opisyal na tirahan at dumiretso sa Chunshui Tower. Tulad ng naisip ni Hanhan, si Jingzi ay napakahusay na kumita ng pera at napakahusay din sa paggastos ng pera. Wala nang natira sa 50 tael ng pilak kahapon. Ngunit ngayon ay simula pa lamang, ang bahay ay kailangang i-renovate sa susunod, at maraming paghahanda na nangangailangan din ng pera, kaya't si Jingzi ay nagplano na pumunta sa Chunshui Tower upang muling kumita. Hinuli niya ang isang tupa at binunot ito ng husto. Ito ang kanyang plano. Ang mga bagay ay bihira at mahalaga. Kahapon, isang tula ang nabili sa mataas na halaga. Ayaw ni Jingzi na gawin muli ang parehong trick. Binalak niyang magbenta ng ice cube sa Chunshui Tower ngayon. Ang dahilan kung bakit ko pinatawag si Hanhan ay hindi dahil sa takot akong mapagod siya, kundi dahil sa takot kong mapapagod ang sarili ko. Kung tutuusin, kung hindi siya pinayagang humawak ng ganoon kalaking porselana na garapon ng yelo, posible bang siya na lang ang humawak nito? Pero hindi alam ni Hanhan. Naisip niya na napakaraming tao, si Jingzi, ang pinahahalagahan lamang siya at ayaw siyang iwanan upang gumawa ng mabibigat na trabaho. Siya ay nasa isang masayang kalagayan, mabilis na lumakad, at masaya tulad ng isang bata na tumitimbang ng higit sa 200 pounds. Ang Yongzhou City ngayon ay halatang mas masigla kaysa kahapon. Sa kalye, madalas mong makita ang 3 o 5 tao na nagkukumpulan sa isang maliit na bilog, nag-uusap doon. Likas na sa tao ang kumain ng melon. Si Jingzi ay nag-eavesdrop sa kanyang mga tainga. Narinig mo ba? Umalis si Mr. Chen sa lungsod ng madaling araw. Sinabi noon ni Mr. Chen na pupunta siya sa Jingzhou para kumuha ng pambansang pagsusulit.
Pagkatapos niyang makuha ang mga karangalan, nagpaplano rin siyang mag-propose ng kasal sa pamilya ng punong ministro. Dapat ay aalis siya ngayon. Ba? Lam Ingalinga ang tagapagsalita sa paligid at mapang-asar na sinabi, hindi ganoon ang kaso. Nabalitaan kong nawala ni Mr. Chen ang kanyang tula sa isang trainee na inimbitahan ni Mr. Lin kagabi sa Chunshui Tower, at pinadala pa si Yung Zhou sa kanyang kamatayan. Binigyan ako ng titulong no. Isang talent, kaya pumunta ako sa Jingzhou. Totoo ba ito? Totoo talaga. Ang panganay na anak ng panganay na pinsan ng ikatlong tiyahin ko ay nagtatrabaho sa bahay ni Magistrado Lin. Nakinig lang ako sa sinabi niya. Maraming tao ang masigasig na nag-uusap, at si Jingzi, na dumaraan, ay medyo walang magawa. Hindi karapat-dapat magkaroon ng mga pangalan ang labor at management. Gayunpaman, naiintindihan din niya na ang mga salitang ito ay dapat na sadyang pinakawalan ni Lin Wanyao upang salakayin si Chen Jianan, at ang mga taong kumakain ng melon na ito ay mga ordinaryong tao, at hindi sila pupunta sa mga sikat na lugar tulad ng Chunshui Tower para gumastos ng pera, kaya normal lang na kumalat ang mga chismis. Ituloy mo. Ang tubig sa Tagsibol ay asul sa kalangitan, nagpinta ng mga bangka at natutulog sa ulan. Ang mga magagandang pangungusap ay nakakabighani. Nabalitaan ko na si Master Akon ay hindi scholar, isa lang siyang trainee na nag-aaral ng 2.5 taon, ngunit mayroon siyang napakahusay na talento. Napaka-talented niya. Sayang at hindi ako nakapunta sa Chunshui Tower kahapon, kaya hindi ko makita ang estilo ni Mr. A. Kun. Kung hindi isinilang ng Diyos si Mr. Akun, ang mundo ng panitikan ay magiging parang isang mahabang gabi. Ito ay dapat na bilog ng mga iskolar, na mas malapit sa katotohanan. Matapos marinig ito, gumaan ang pakiramdam ni Jingzi. Sa patuloy na pag-usad, nakita ko ang ilang kababaihan na nakasuot ng mapanuksong damit na nagtatanong sa mga tao tungkol sa isang bagay sa tabing daan. Nakasuot sila ng manipis at malamig na damit na ikinamula ng mga tao. Hindi pwede. Ang mga patutot na ito ay nagsimulang manghingi ng mga customer sa araw. Namula si Jingzi at tumitig, ayaw umiwas sandali. Matapos makinig ng mabuti, napagtanto ko na hindi lang Chanchulo at isang brothel ang mayroon sa Yongzhou City, kundi isa pang tinatawag na Zuimenglo. Ang mundo ng mga mortal ay umaakit sa kaluluwa, lasing na buhay at mga pangarap ng kamatayan, na medyo angkop. Bagamat parehong brothel sina Chunshui Lu at Zuimenglu, magkaiba ang kanilang mga estilo. Mas pinipili ng isa ang matikas na tula, habang ang isa ay mas maapoy at direkta. Ang mga iskolar ay pawang mga kabataang pampanitikan at masining, kaya mas sikat ang Chunshui Tower kaysa sa Zuimeng Tower. Lalo na pagkatapos isulat ni Jingzi ang tula kagabi, mas sumikat ang Chunshui Tower sa Yongzhou City. Ang mga tao sa Zuimenglo ay hindi tanga. Kung magpapatuloy ang kalakaran na ito, kapag ang tulang ito ay kumalat sa buong Angguo at hindi mabilang na mga tao ang dumating upang hanapin ito, paano pa sila makakabalik? Kaya't nagpadala sila ng mga tao ngayon upang hanapin si Mr. A. Kun, na sumulat ng inscription para sa Chunshui Tower kahapon, at sumulat ng inscription para sa kanila kapag bumalik siya upang labanan nila ang Chunshui Tower. At sa pakikinig sa mga opinyon ng mga babaeng iyon, umaasa silang si Mr. A. Kun ay gagawa ng higit pang mga tula at direktang ibagsak ang Chunshui Tower, at lahat sila ay magiging masaya. Hindi mapigilan ni Jingzi na hindi makapagsalita pagkatapos marinig ito. Tila sa mga kasamahan lamang ang pinakahubot na puot. Ang mga taong hinayla para tanungin ay hindi pa nakikita noon si Mr. A. Kun, ngunit ayaw nilang mawala ng mukha sa harap ng mga babae, kaya nagsimula silang gumawa ng kalokohan ayon sa imahe ng isang lalaki sa kanilang isipan. Ang mga salitang, 8 talampakan ang taas, malakas ang katawan, mukhang kasing laki ng palanggana, puno ng laman, malalaking braso at bilog na baywang, malakas na likod at baywang, lahat ay lumabas, sumakit ang mga bola ni Jingzi nang marinig niya ito. Nataranta ang mga babae pagkarinig nito. Naglakad sila sa daan at nagkataong nakita sina Jingzi at Han. Tumingin siya sa kanilang dalawa gamit ang kanyang mga mata, tumingin kay Jingzi ng matako ng ilang beses, at sa wakas ay itinuon niya ang kanyang tingin kay Han. Magtatanong ba ako? Master Akun. Kabanata 24 na negosyo sa brothel. Mas gugustuhin ko pang maniwala na may mga multo sa mundo kaysa maniwala sa masamang bibig ng isang lalaki. Ito ay ganap na totoo. Ni hindi man lang niya nakilala, ibinuka niya ang kanyang bibig at nabulag. Kumbinsido si Jingzi. Dahil dito, si Han ang pinigilan at hinaras ng ilang babae, hindi siya. Nang makita si Han na napapaligiran ng maraming babae, kinakabahang winuwagayway ang kanyang mga kamay at nagsasabing, wala ako nito, huwag kang magsalita ng walang kaparekan, ngumiti si Jingzi mula tenga hanggang tainga. Pagkaraan ng mahabang panahon, napabuntong hininga si Han at nakatakas mula sa pagkubkob. Batang pinuno ng nayon, ang mga taong ito ay talagang nagsasalita ng walang kaparekan. Tumango si Jingzi at ngumiti ng walang sabi-sabi. Napakaraming tao sa Chunshui Tower kagabi at madilim ang liwanag. Matagal siyang hindi nagpakita. Malabo lang ang akala ng lahat na siya ay maganda, ngunit iilan lang talaga ang nakakakita sa kanyang tunay na mukha. At ang kanyang mga salita ay napakaganda kaya't maraming tao ang hindi pinapansin ang kanyang hitsura. Ito ang susi.
Pero may advantages ito, at least mas relaxed siya in the future. Hanggang sa labas ng Chunshui Tower. Ang Chunshui Tower sa araw ay partikular na tahimik kumpara sa gabi. Nakaawang ang pinto, at walang sinumang dumadaan ang sumisilip sa loob. Malayo ito sa mainit na eksena sa gabi. Itinulak ni Jingzi ang pinto at pumasok. Sa bulwagan, may ilang lalaki na nagpupunas ng mga mesa, upuan, hagdan, at naglilinis ng mga dumi sa sahig. Nang makitang may pumasok, ang mga lalaki ay nagtaas ng ulo at tumingin kay Jingzi, medyo nagulat. Ang Chunshui Tower ay nagbubukas lamang sa gabi, at ang mga babae ay nagpapahinga sa itaas sa araw. Ito ay isang mahusay na itinatag na tuntunin. Mukhang matalino ang young master na nasa harap mo, paanong hindi mo maintindihan? Ang mga lalaking ito ay hindi sumipot sa gabi, lahat sila ay nagtago sa mga sulok. Normal lang na hindi nila nakita si Jingzi. Sir, nagpahinga na po ang mga babae. Bumalik kayo mamayang gabi. Ibinaba ang basahan sa kamay, may lumapit na waiter. Hindi naghahanap ng babae. Ngumiti si Jingzi, hinahanap ang iyong asawa. Naghahanap ng asawa. Maingat na tiningnan ng waiter si Jingzi saglit, nakaramdam ng pagtataka sa kanyang puso. Abnormal. Napakalakas. Kahit na nakita ko na ang lahat ng uri ng tao sa Chunshui Tower, ito ang unang pagkakataon ko para sa isang lalaking kasing lakas ni Jingzi. Ngunit sinabi pa rin niya, nagpapahinga rin si Madam. Pumunta ka at tawagan si Madam, at sabihin sa kanya na may naghahanap sa kanya. Umiling ang lalaki, hindi ako sasama. Pagtatawagan mo si Madam ng ganitong oras, papagalitan ka. Madam, kung gusto mo rin akong makita, sabihin mo lang na may hinahanap na binata, at siguradong hindi ka papagalitan ng Madam. Ang lalaki ay medyo nag-alinlangan noong una, ngunit nang marinig niya ang malaspring ng ngiti ni Jingzi nang sabihin niyang, gusto rin akong makita ni Madam, nakaramdam ako ng kaunting disgusto. Mukhang magkaaway talaga ang gwapong binata na ito at ang kanyang asawa. Kung gayon, kung maaantala ang kabutihan nilang dalawa, kung ang binatang ito ay magbingi-bingihan sa kanyang asawa sa hinaharap, hindi kaya siya mahihirapan. Sandali lang, young master. Pagkasabi niyo ng bata ay iniligpit niya ang basahan at umakyat sa itaas. Masungit na alipin ng aso, sino ang nagtanong sa iyo na pumunta dito? Ilang beses ko bang sinabi sa iyo na huwag mo akong tawagan sa ganitong oras? Anong young master? Sinong young master sa lungsod ang darating sa ganitong oras? Pagkaraan ng ilang sandali, may umuungal na dumarating. Nakayuko lang ang lalaki at maingat na umatras, na sinundan ng malapitan ng ginang na medyo gusot ang damit. Ang kanyang mabilis na mga hakbang ay kumakatawan sa kanyang kalooban sa sandaling ito. Madam, iyan ang binata. Itinuro ng waiter ang ibaba at ang kanyang mga mata ay bumagsak kay Jingzi, na gustong bumaba at labanan siya ng 300 round. Nangako ka na hindi mo ako papagalitin. Sinungaling. Gusto kong makita kung sino. Sinundan ng matandang bastard ang direksyon ng waiter at tumingin sa ibaba. Nang makita niya si Jingzi, nagulat ang amo, Master A-kun. Master A-kun. Bahagyang nagulat ang waiter nang marinig ito. Bagamat hindi pa niya nakita ang eksena kung saan nagpapakitang gilas si Jingzi kahapon, narinig niya ang pangalan ni Mr. A-kun na nag-inscribe ng inscription para sa Chunshui Tower. Hindi niya maiwasang tumingin ulit kay Jingzi. Nagmamadali akong pumunta dito. Ayokong istorbohin ang asawa ko. Paano kung babalik ka kinabukasan? Yumuko si Jingzi sa itaas at nakangiting sinabi. Bumaba ka. Pagkasabi ni Madam sa waiter ay bumaba ng hagdan. Nasaan na? Nandito na si Mr. A-kun, kumikinang ang Spring Water Tower. Paano mo siya may istorbo? Pagdating niya kay Jingzi, mas nagising ang ginang. Madilim ang ilaw kagabi, at ang kagwapuhan lang ni Jingzi ang nakikita ko sa madilim na liwanag. Ngayon ay tumingin ako sa araw at tumingin mabuti. Hey, paano kung mas bata ako ng 20 taon? Medyo naningkit ang mga mata ni Madam. Nang inig si Jingzi at mabilis na umatras upang mapanatili ang kanyang distansya. Sa wakas ay lumabas ang ginang sa kanyang pantasya at sinabing may panunuya, narito si Mr. A-kun para makipagkita sa isang babae. Mabilis na umiling si Jingzi. Kung gayon ay narito siya upang makita si Warner. Ang lalaking pumunta sa Chunshui Tower ay para lang sa bagay na iyon. Masyadong kakaiba si Mr. A-kun. Tumanggi siyang umakyat ng hilingin sa kanya kagabi, ngunit ngayon ay palihim siyang dumating. Talagang hindi kailangan na haburin ang iyong pantalon at umutot. Madam, mali ang pagkakaintindi mo. Pumunta ako dito ngayon para makipagnegosyo sa iyo. Negosyo. Nagulat ang ginang, hindi ba't ganoon din? Hindi ba ito ang uri ng negosyong ginagawa ni Chunshui Lu araw-araw? Pinunasan ni Jingzi ang pawi sa kanyang ulo, tumingin muli sa ginang, at nakangiting nagtanong, Madam, nakaramdam ka na ba ng init? Parang nakakahawa ang pagpupunas ng pawis. Nang magtanong si Jingzi, kinuha din ito ng ginang. Naglabas siya ng panyo para panasan ang kanyang pawis at pagkatapos ay nagsabi, kalahati pa lang ang araw ng aso, at mainit na ang panahon, ngunit sanay na ako. Pasensya na sa mga babae sa gusali. Sa wakas ay nakapagpahinga na sila sa araw, ngunit sobrang init. Nakinig si Jingzi. Nagniningning ang mga kilay sa tuwa.
Kung may yelo sa ganitong uri ng langit, gusto mo ba, madam? Giggle. Tinakpan ni madam ang kanyang bibig at tumawa ng 2 beses, young master, hindi ka tanga kapag tinanong mo ito. Ang malamig na yelo sa kalagitnaan ng tag-araw ay magagamit lamang sa maharlikang pamilya. Hindi banggitin ang pagtanda, sino sa mundo ang hindi gusto? Haha, madam, tama na. Mabilis niyang kinindatan si Hanhan at hiniling na kunin ang garapon ng porselana at ilagay ito sa mesa. Madam, tingnan mo kung ano ito. Pinanood ng ginang habang binubuksan ni Jingzi ang kumot na patong-patong. Sa sandaling malantad ang garapon ng porselana, isang pahiwatig ng malamig na hangin ang lumabas. Nang buksan niya ang takip ng garapon ng porselana, ang malamig na hangin ay napalitan ng puting ambon. Hindi naman kalayuan ng ginang at ramdam na niya ang malamig na hangin. Ito ay nataranta ang matandang bastard, kaya lumapit siya sa garapon ng porselana at tumingin sa loob. Napaawang ang bibig niya sa gulat. Itinuro niya ang garapon ng porselana sa hindi makapaniwala, at nagsimulang manginig ang kanyang boses. Ito ba, yelo? Ngumiti si Jingzi at tumango. Pagkarinig nito, nanginginig sa takot ang ginang at halos mapaluhod sa lupa. Napakabulag ko kaya hindi ko inaasahan na ang young master. Hindi, galing ka talaga sa royal family. Natigilan si Jingzi, hindi man lang ako nagpanggap na cool, bakit ka nagpanggap na cool para sa akin? Ma'am, huwag na po kayong manggugulo. Paano ako magmumukhang royal? Sir, huwag mo akong kulitin. Kung hindi ka maharlikang tao, paano mo mailalabas itong lata ng yelo ngayong mainit na tag-araw? Pagkasabi nito ay bigla siyang natauhan. Hindi nakakagulat na ang mga matatanda ay maaaring magsulat ng gayong magagandang salita. Kabanata 25 Magwala kasama ang iyong kapatid na babae. Papasamahin talaga ng madam na ito ang sarili niya. Ngumiti si Jingzi at sinabing, Madam, nagbibiro ka. Isa akong karaniwang tao, paano ako magiging isang marangal na hari? Nang makitang hindi naniniwala ang ginang, idinagdag niya, at saka, 10 araw na lakad lang ang Jingzhou mula sa Yongzhou. Kahit magdala ka ng yelo, ito ay magiging tubig dito. Ang matandang bastard ay nag-isip ng parehong bagay, at pagkatapos ay tumingin sa yelo sa garapon ng porselana. Maliban sa mga bakas ng pagkatunaw sa ibabaw dahil kakabukas pa lang ng takip ay buo ang ilalim. Mukhang hindi naman sa malayo. Ipinadala dito. Pagkatapos ay sinabi niyang nagtataka, kung ang young master ay hindi mula sa maharlikang pamilya, paano ginawa ang yelong ito? Sa pagkakaalam ko, tanging ang maharlikang pamilya sa Angguo ang nakakaalam ng sining ng paggawa ng yelo sa tag-araw. Ikanaway ni Jingzi ang kanyang kamay, Madam, nagkakamali ka. Well, hindi naman kasi marunong gumawa ng yelo ang royal family sa tag-araw, marunong lang silang mag-imbak. Imbakan. Mukhang naguguluhan si Madam. Ipinaliwanag ni Jingzi, sa matinding lamig sa taglamig, pinuputol ng mga gwardya ng palasyo ang yelo mula sa ilog at inilalagay ito sa isang espesyal na bodega ng yelo, iniimbak ito sa loob ng kalahating taon, at pagkatapos ay ilalabas ito kapag mainit ang panahon. Kaya ang yelo sa pamilya ng hari ay hindi espesyal na ginawa, ito ay iniimbak lamang. Noong nagbabasa ako ng libro noon, nalaman na ito ni Jingzi. Bago ginawa ang saltpeter ice, ganito nanggaling ang yelo na ginagamit ng royal family sa tag-araw. Ang pamamaraang ito ay magagamit lamang sa maharlikang pamilya, dahil maaari silang gumugol ng oras at lakas ng tao upang magtayo ng napakalaking ice cellar, na hindi kayang gawin ng iba. Pagkatapos marinig ito, ang ginang ay bumulalas, naturuan ka ng leksyon. Napakaraming alam ni Mr. A. Kun. Nang makita ang paghanga sa mukha ng matandang ginang, medyo naduduwal si Jingzi at naisip niya, hindi ka na bata, ginagawa mo ba ang mga masasamang bagay? Umubo siya ng 2 beses, dahil ang mga matatanda sa aking pamilya ay nakibahagi sa pagtatayo ng isang ice cellar noong mga unang taon. Nang maglaon, nang bumalik ang aking mga matatanda sa kanilang bayan, gumawa din sila ng isang maliit na ice cellar. Ang yelong ito ay kinuha mula sa ice cellar, kaya naiintindihan ko. Paulit-ulit na tumango ang ginang at muling tumingin sa garapon ng porselana, kumikislap ang mga mata na hindi alam ang iniisip. Ano sa palagay mo, ginang, kung magbibigay ako ng yelo para sa Chunshui Tower? Ngayong nasabi na ang mga salita, hindi na ito itinago ni Jingzi. Pero uncharacteristic ang ginang. Hindi na siya mukhang umaasam gaya ng dati. Bahagyang itinaas niya ang kanyang baba at tamad na sinabi, Mr. Akon, maganda ang yelo, ngunit tingnan mo, walang yelo sa gusali kanina. Bakit hindi ka pumunta dito? Mrs., ayaw mo na ba? Pansamantalang tanong ni Jingzi, hindi sigurado kung ano ang ibig niyang sabihin. Haha, kung tama ang presyo, hindi imposible. 2 beses tumawa ang ginang, kung masyadong mahal, kaya ko lang tiisin ang sakit at sumuko na lang. After a long time, bargaining na talaga. Ang mga bagay ay bihira at mahalaga. Ngayon pa lang sinabi ni Madam na ang Midsummer Ice na ito ay natatangi sa royal family. May presyo ngunit walang market. Walang makakakuha nito. Kaya ang presyo ng yelong ito para sa ganoong garapon, isang tail ng pilak ay hindi gaanong tama. Ang porselana na garapon na ito ay tumitimbang ng mga 4 o 5 kilo.
Ang presyo ay talagang medyo mahal para sa mga taga Zhongshan, ngunit ang mga taong pumupunta sa Chunshui Tower ay pawang mayayamang tao. Ini-inspeksyon na ito ni Jingzi, at hindi mahal ang presyo para sa kanila. Isang tale ng pilak. Ang matandang bastard ay bumulong, nang hindi nagsasabi ng oo o hindi. Iba na talaga ang ugali niya kumpara kanina. Sa pagtatanghal ni Jingzi kagabi at ngayon, nalaman niyang kapos talaga sa pera ang gwapong binata na kaharap. Sa kasong ito, nagkaroon siya ng puwang upang makipagtawaran, at sadyang pinigilan siya sandali upang babaan ang presyo. Ang ugali ng ginang ay labis na ikinagalit ni Jingzi. Magsasalita pa sana siya ng ilang salita, narinig niya ang isang kaakit-akit na boses na nagmumula sa itaas, kasing linaw at tamis na parabang umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Dahil nandito si Mr. Kun, bakit hindi ka umakyat para makipag-usap? Tumangala si Jingzi at nakita ang isang babae na nakatayo sa bakanting entablado na nakatingin sa kanya na may nagbabagang mga mata. Siya ay nakasuot ng Snow White spawn tasseled long dress, ang kanyang mga mata ay parang tubig, ang kanyang mukha ay kasing rosas ng mga ulap, ang kanyang mga labi ay mapula at ang kanyang mga ngipin ay puti, siya ay Kat-Anji Tangi at Kat-Anji Tangi. Sa paglalakbay pabalik sa panahong ito, ang pinakamagandang babaeng nakita ni Jingzi ay talagang si Luli, at ang babaeng ito na si Warner ay kasing husay ni Luli at pinupunan ng kanyang sikat na pangalan. Dahil sanay na makita si Luli, medyo lumalaban si Jingzi sa mga dilag na kapareho ng level, ngunit nang makita niya si Miss Warner sa unang pagkakataon, medyo nasilaw pa rin siya. Palagi kong nararamdaman na kilala ko ang isa't isa sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Ang babae sa platform ay malamang na may parehong ideya, ang kanyang mga mata ay bahagyang natulala, at ang kanyang puso ay nakaramdam ng kakaiba. Kahapon ay gusto kong imbitahan ang Young Master sa itaas para pahalagahan ang mga tula, ngunit tinanggihan ako ng Young Master. Sorry. Mayroon akong libreng oras ngayon, kaya't mangyaring huwag nang tumanggi. Lumuhad si Warner at mahinang nagsalita. Gusto ni Jingzi na tumanggi, ngunit nang ang mga salita ay dumating sa kanyang mga labi, ito ay naging isang salita. Okay. Nagulat si Hanhan at dali-dali siyang pinigilan, Young Master, delikado. Lumayo ka sa kapatid mo. Young Master, paano ako magkakaroon ng babae? Tanging mga matabang lalaki lang ang may babae. Hindi nakaimik si Jingzi at sinabing. Itinulak siya palayo, itinuro niya ang maliwanag na mundo sa labas ng pinto at mabangis na sinabi, nasaan ang panganib sa sikat na araw na ito? Kung hindi ka nag-aalala, sumama ka sa akin sa itaas. Nang hindi siya hinintay, deng, umakyat sa itaas. Oo, sikat ng araw noon, tila hindi ito ang oras para gawin iyon. Napakamot ng ulo si Hanhan, nag-alinlangan sandali, at sa wakas ay sumunod. Tinitigan ng matandang ginang ang likod ng dalawang tao at nakangiting sinabi, Master A. Kun, sige, pag-uusapan natin ang pagtitinda ng yelo mamaya. Umakyat si Jingzi at dinala sa bahay. Siyempre, hindi umaalis ang bodyguard niyang si Hanhan. Ang isang burner ng insenso ay sinunog sa mesa, ang berdeng usok ay kumulot, at ang bango ay pumuno sa hangin. Hindi kalakihan ng kwarto pero malinis at maayos. Maayos na nakatupi ang kama at may nakalagay na 2 bag. Nagtataka na tanong ni Jingzi, si Miss Warner ay aalis. Hindi umiwas si Warner, binuhusan siya ng isang tasa ng tsaa, at dahan-daang sinabi, si Warner ay hindi taga Yongjo, at dadaan lang siya para magpahinga. Pagkatapos magpahinga ng sapat, handa na kaming umalis. Tumanggo si Jingzi at hindi na nagtanong pa. Nagkataon lang kaming nagkita at walang patutunguhan ang pag-uusap. Si Warner naman ay pumili ng ibang topic. Ang mga salita na isinulat ng Young Master kagabi ay napakaganda at malalim sa paglilihi kaya't inisip ito ni Warner ng ilang beses at hindi makatulog sa gabi. Nagmadali din si Jingzi ng ilang magalang na salita. Kabanata 26 ang batang pinuno ng nayon ay isang tunay na lalaki. Tila maraming taon nang magkaibigan ang dalawa at marami silang napag-usapan tungkol sa tula. Natarante si Hanhan sa tabi nila at unti-unting naguguluhan. Kung ikukumpara kay Luli na nagmumukhang masama araw-araw, mas komportable si Warner. Pagkatapos ng chat, naramdaman pa rin ni Jingzi na may sasabihin pa siya. Hindi niya kayang marinig na aalis na siya. Hindi ko naiwasang magtanong, bagaman sa maikling panahon lang ako sa Yongjo, ang feng shui at ang mga tao dito ay napakahusay. Bakit hindi si Miss Warner manatili dito ng ilang araw pa? Manatili ka ulit. Natatakot akong ipagkanulo ako ng matandang bastard. Nakatayo siya sa likod niya sa lahat ng oras. Ang tahimik na kasambahay na si Huaping ay biglang ngumuso at hindi nasisiyahang sinabi. Na-curious si Jingzi at pagkatapos ng ilang pag-uusap, nalaman niyang mas gusto ni Warner ang tula. Nang marinig niya na ang Chunshui Tower ay isang lugar ng pagtitipon ng mga literati at makata, naisip niya na ito ay isang ordinaryong gusali lamang ng Golan, na puno ng mga batang babae na hindi mga patutot kundi mga artista. Hindi masyadong nag-aalala. Pagkatapos ay nakipag-usap siya sa ginang at lumipat. Pagkaraan ng ilang araw na manirahan doon, napagtanto ko na hindi ito ang kaso. Bagamat may narinig akong mga tula, walang magandang intensyon ang matandang ginang. Simula nang lumipat siya, hindi lang siya itinaguyod bilang numero 1 para makaakit ng mga bisita, kundi nag-alok pa na i-recruit siya sa palasyo. Pahayag ni Bin.
Medyo naiinis si Warner dito. Mabuti na lang at hindi mababa ang martial arts ng kanyang kasambahay kaya hindi siya natakot na may sinuman sa loob na manakit sa kanya. Gayunpaman, ayaw na niyang manatili pa, kaya inimpake niya ang kanyang bagahe at naghanda na umalis. Matapos marinig ito, nagbuntong hininga si Jingzi sa kanyang puso, at sa halip na subukang hikayatin siyang manatili, tinanong niya siya kung saan susunod na pupunta. May isang matandang kaibigan sa Pangzhou, at gusto kong pumunta doon para bisitahin ang susunod. Pagkasabi nito, tumingin si Warner sa malayo, puno ng nostalgia ang kanyang mga mata. Pangzhou, hindi ba yan ang iyong bayan? Bahagyang nakabuka ang kanyang bibig, ang mga salita ay nasa kanyang mga labi, ngunit hindi niya alam kung paano magtanong, kaya naisip niya sa kanyang sarili, kalimutan na ito. Kapag nagkataon tayong nagkita, nakakahiya kong magtanong ng maraming tanong. Guro, narinig ko lang na gusto mong makipagnegosyo sa matandang bastard. Nang makita si Jingzi na tumatango, pinaalalahanan ni Huaping, ang matandang bastard na ito ay kadalasang napakapili, at siya ay tungkol sa pera. Guro, mag-ingat. Gumastos ako ng 50 tael dito kahapon. Pagkatapos basahin ang mga salita ng young master, pinagsisihan niya ito ng husto pagkatapos. Oo, natutunan ko ang aralin. Ngumiti si Jingzi, walang magandang impresyon sa matandang ginang. Pagkatapos magsalita ng ilang salita kay Warner, umatras siya. Nang si Warner at Huaping na lamang ang naiwan sa silid, si Huaping ay naupo sa isang upuan at inilalayan ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga braso, na tila iniisip sa kanyang sarili, ang Master A-kun na ito ay kumikilos sa itaas at sa itaas ng board, higit na mas mahusay kaysa sa inaasahan. Kaya lang, ang pangalan ay masyadong hindi kasiya siya. Akun, paano ito ang tunay niyang pangalan? Mahinang sinabi ni Warner, Huaping, pumunta tayo ngayon sa Pangzhou. After so many years, I don't know if I can see my adoptive father and stepmother this time. I feel happy in my heart. Very good. At si Zier ay makulit at mapaglaro pa rin gaya niya noong bata pa siya. Tinakpan niya ang kanyang bibig at tumawa, pagkalipas ng maraming taon, natatakot ako na hindi ko na siya muling makilala. Tumaas ang sulok ng bibig niya. Maliwanag na parang mga bituin. Bumaba si Jingzi at naghintay ng matagal ang ginang. Kumusta ang pakikipag-chat mo kina Young Master A-kun at Warner? Tingnan mo ang gwapong Young Master at ang kagandahan ni Warner. Talagang match made in heaven sila. Lumapit ang matandang bastard na may ngiti sa kanyang mukha, bakit hindi mo hikayatin si Warner? Hindi ba mas mabuting hayaan siyang manatili sa gusali ng kaunti pa? Ito, kikita ka ng mas maraming pera, tama ba? Ngumisi si Jingzi sa kanyang puso, ngunit sinabi, lahat ng tao ay may kanya-kanyang ambisyon, paano natin ito mapipilit? Madam, pag-usapan natin ang presyo ng yelo. Agad na bumaba ang mukha ng matandang ginang, at lahat ng sigasig na ngayon ay nawala. Haha, ang presyo ng yelo. Nang 2 beses, at sinabi ng ginang sa malalim na boses, napakamahal. Mahal ba? Hindi ba mahal? Kumikita ka lang sa paghiga ba, hinahayaan mo na ang iba. Kumita ka lang, mahal pa ba ang presyong ito para sa iyo? Nginitian ito ni Jingzi. Siyempre mahal. Kung gusto ng young master na bumili ako ng yelo, dapat bawasan ang presyo ng kahit kalahati lang. Oh. O ano? O maaaring iwanan ng young master ang kayamanan ng kaligrapya ng tula ng bukal ng tubig kahapon at mangako na magsulat ng higit pang mga inscription para sa Spring Water Tower sa hinaharap. Ilang kanta, sa presyong ito, pumayag ako kahit na ako ay nagdusa ng kaunting kawalan. Itinaas ng ginang ang kanyang ulo, na parabang naranasan niya ang isang malaking kawalan. Malamig na tiningnan siya ni Jingzi, kung ganoon, hindi na kailangan pang pag-usapan, Palm. Pagkasabi noon ay pinaalis na niya si Hanhan. Natigilan si Madam sa oras na iyon. Mabilis niyang pinatigil ang dalawa at humihingal na sinabi, Guro, huwag kang mag-alala. Hindi ba kailangan na makipagtawaran sa negosyo? Isang lata ng yelo at isang tail ng pilak, gusto mo bang bilhin ito? Diretso sa puntong sinabi ni Jingzi. Masyadong mahal. Bakit hindi tayo parehong umatras at bumili ng isang garapon na may 600 na barya, at pagkatapos ay itatago ng young master ang kayamanan ng kaligrapya? Palaging paggawa at kapital ang nagpapababa sa iba. Karapat-dapat ka bang makipagtawaran sa akin? Sa pagkakataong ito, hindi man lang ibinuka ni Jingzi ang kanyang bibig, tumalikod at umalis. Nakuha na ng matandang bastard ang lahat ng gusto niya sa Chunshui Tower nitong mga taon, at siya ay itinuturing na isang kilalang tao sa lungsod. Kailan pa siya nagalit ng ganito? Kung hindi niya mapigilan, hindi niya ito pipigilan. Pinadilim lang niya ang kanyang mukha at sinabi sa malamig na boses, kahit na walang yelo sa aking Chunshui Tower, maaari pa rin akong umunlad sa Yongzhou City. Ngunit, sir, bukod sa Chunshui Tower, sino sa palagay mo ang maglalakas loob na bumili nito sa mataas na presyo? Iyong yelo. Kung hindi mo ibebenta sa akin, mabubulok lang itong yelo sa kamay mo. Naramdaman ni Jingzi na masyadong nag-iisip ang ginang. Nang kumita siya sa pagtitinda ng ice cream, hindi siya magsisisi kung makita siya nito. Batang pinuno ng nayon, hindi natin ibebenta ang yelong ito. Lumabas si Hanhan sa Chunshui Tower na may pag-aalala sa mukha.
Bilang personal na tagasunod ni Jingzi, pakiramdam ng matalinong si Hanhan na nakita niya ang partikular na paraan para mamuhay ng magandang buhay ang lahat. Ibig sabihin ay paggawa ng yelo at pagkatapos ay ibenta ito. Kahit na curious din siya kung paano ginawa ang yelo, kung isa sa alang-alang na si Jingzi ay isang walang awa na tao na maaaring magbenta ng tula sa halagang 50 tael ng pilak, tila makatwiran na ang mga kakaibang bagay na ito ay nangyari sa kanya. Ngunit ang pangunahing isyu ngayon ay hindi maaaring ibenta ang yelo, kaya ano ang dapat nating gawin? Ibenta mo. Nagawa na natin, bakit hindi ibenta? Ngunit kung hindi ito bibili ng Chunshui Tower, sino ang bibili nito? Lumuhad si Hanhan at pansamantalang nagtanong, batang pinuno ng nayon, paano natin babaan ang presyo? Ang isang lata ng yelo ay nagkakahalaga ng 1 tael ng pilak, na inakala ni Hanhan ay masyadong kumikita. Sinisikap mong ibaba ang kapatid mo. Hindi nasisiyahang nagmura si Jingzi, kung hindi niya ito bibilhin, kawawa siya. Hindi lang siya ang brothel sa Chunshui Lu sa lungsod. Kapag nakahanap ako ng bibili, hindi siya makakahanap kahit gusto niyang umiyak. Punta ka dyan. Pagkasabi nun ay humakbang siya pasulong. Sabi mo wala akong kapatid, bakit gusto mo akong maging kapatid? Bumulong si Hanhan mula sa likuran, biglang nagulat, ang batang pinuno ng nayon ay palaging nagsasalita tungkol sa iyong kapatid na babae, iyong kapatid, hindi ba niya iniisip ang kapatid ng taong grasa? Naisip mo. Hindi mapigilan ni Hanhan na kiligin sa bigat at hitsura ng kakaibang babae. Lalaki talaga ang batang pinuno ng nayon. Kabanata 27 Hindi matagumpay na showdown. Tunay na mayroong higit pa sa Chunshui Tower at mga brothel sa Yongzhou City, tulad ng Zuiming Tower sa harap namin. Nabalitaan ni Jingzi ang tungkol sa lugar na ito sa umaga. Habang nasa daan, nalaman niyang isang kalye lang ang layo mula sa Chunshui Tower, at maganda ang lokasyon. Gayunpaman, ang sukat at dekorasyon ng Zuimenglo ay mas mababa kaysa sa Chunshulo, at may mga bakas ng imitasyon sa lahat ng dako, at ang lasa ng copycat ay napakalakas. Hindi nakakagulat na hindi nito kinaya ang Chunshui Tower, na wala ito sa mga tuntunin ng momentum. Mas mabuti sa ganitong paraan, at ang pagbabalik ay palaging kapanapanabik. Pumasok si Jingzi at nalaman niyang ang layout ng gusaling ito ay katulad ng sa Chunshui Building. Isang medyo may edad na babae ang nakaupo sa mesa, mukhang tamad. Nang makarinig siya ng mga yabag mula sa likuran niya ay agad siyang lumingon. Narinig mo na ba ang tungkol kay Mr. A. Kun? Nang may nakita siyang dalawang kakaibang lalaki na papasok ay parang nailang sila, pero nakangiti pa rin silang tumayo. Napaka-elegante niyang master, bakit ka nandito ng ganitong oras? Aakyat ako sa taas at sasabihin sa mga babae na bumaba. Pagkatapos niyang sabihin iyon, aakyat na sana siya, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Jingzi. Madam, nandito ako para magnegosyo. Hindi gaanong naiiba ang kanyang ekspresyon sa ekspresyon ng ginang sa Chunshui Tower nang marinig niya ito. Hindi nag-aksaya ng oras si Jingzi at direktang ibinunyag ang yelo sa garapon ng porselana. Madam, gagawin ko itong ice business sa iyo. Yelo. Ang nasa katanghaliang gulang na babae ay tumingin ng malapitan, na may pagtataka sa kanyang mukha. Nang makita ito, nagmamadaling hamampas si Jingzi habang mainit ang plancha. Madam, dapat mong malaman na ang malamig na yelo sa kalagitnaan ng tag-araw ay isang bihirang bagay. Paanong iba ang mag-e-enjoy dito maliban sa maharlikang pamilya? Kung binili ni Zuimenglo ang yelong ito lang ang mag-isa sa Yongzhou. Ice wine man ito o kulang, nakakagulat na maganda ang epekto nito. Eto na. Noon, nagpunta rito ang mga bisita dahil sa reputasyon nito, at mas maganda pa ang negosyo sa gusaling iyon. Ang presyo. Hindi gaano, 1 tael ng pilak para sa isang lata ng yelo. Halatang kinilig ang nasa middle-aged na babae pagkarinig nito. Alam na alam niya ang sarili niyang timbang, nag-alinlangan siya sandali at sa wakas ay umiling. Sir, bagamat magaling si Liang Bing, kailangan mong magkaroon ng mga customer para bumili nito. Bumantong hininga, nagpatuloy ang nasa katanghaliang gulang na babae, hindi ako natatakot sa iyong mga biro. Kumpara sa Chunshui Tower, ang Zuiming Tower ay may mas kaunting mga customer. Sa limitadong mapagkukunan sa pananalapi at walang dagdag na pera, mayroon kaming mas maraming mapagkukunan kaysa sa aming makakaya. Madali lang. Madadagdagan ko ng husto ang bilang ng mga customer sa Zuimenglo. Tinapik ni Jingzi ang kanyang dibdib, nakaramdam ng kumpiyansa. Karamihan sa mga taong tumatambay sa mga brothel tuwing gabi ay mga maarte na iskolar. Bukod sa mga kagandahan, ang nakakaakit sa kanila ay ang tula, lalo na ang mahusay na tula. Kitang-kita ito sa tula na kanyang nilikha sa Chunshui Tower kagabi. Para kay Jingzi, na nakakita na ang trapiko ay hari at tanyag na paghahanap sa mga tao, ang katotohanang ito ay masyadong bata. At worst, susulat din siya ng isang kanta na tinatawag na Drunken Dream Tower. Kapag ito ay naging sikat, ang trapiko ay tataas. Ikaw. Ang nasa katanghaliang gulang na babae ay tumingin sa kanya nang may pagtatanong, umiling at sinabing, ang Chunshui Tower ay sikat na sikat ngayon. Ang pagsisikap na makipagkumpetensya sa kanila para sa mga customer sa oras na ito ay hindi hihigit sa pagnanasa. Madam, kaya ko talaga. Haha. Guro, huwag mong sabihing biro ito,
hindi ka Master A-kun na kayang sumulat tungkol sa tubig ng bukal at asul na langit. Talaga bang napakataas ng tingin ni Madam kay Master A-kun? Nakangiting sabi ni Jingzi. Natural yan. Kung makakakuha ako ng tula mula kay Mr. A-kun, may kumpiyansa pa rin akong makipagkompetensya sa Chunshui Tower. Kung makukuha ko si Mr. A-kun na panatilihin ang kanyang mga kayamanan sa kaligrapya, tataas ang Zuiming Tower at magpapatuloy ang customer base. Pagdating ng panahon, bibili ako hindi ito mahirap para kay Mr. A-kun. Dahil labis na hinahangaan ni Madam si Mr. A-kun, madali itong hawakan. Napangisi ang nasa katanghaliang gulang na babae, paano magiging kahangahangang tao si Mr. A-kun? Hahawakan. Ganun lang ba kadaling imbitahin siya? Upang sabihin sa iyo ang katotohanan, pagkatapos makinig sa tula ng tubig sa bukal kaninang umaga, nagpadala ako ng mga tao upang alamin ang kinaroroonan ni Master A-kun, ngunit hindi pa sila nahahanap. Pagkasabi nito ay napabuntong hininga siya. Nakangiting umiling si Jingzi, inilahad ang kanyang mga kamay at sinabing, "Okay, stop pretending, ipapakita ko ang aking mga card. Hindi ako talented, kaya lang." Madam. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin ay napasigaw siya ng isang sigaw mula sa labas ng pinto. Naputol, ang salitang, "akon," ay natigil sa aking lalamunan, na naging dahilan para sa akin ay medyo hindi komportable. Hindi gaanong pinansin ng babaeng nasa katanghaliang gulang ang kanyang sinabi. Kahit sino ka man, hindi si Mr. A-kun. Sa kanyang opinyon, si Mr. A-kun ay isang talentadong tao na kakaiba sa kanyang talento. Para sa isang taong may talento, ang kanyang mga libangan ay lahat ng mga eleganteng bagay tulad ng paglalaro ng musika, chess, calligraphy at pagpipinta. Paano niya magagawa ang isang bagay na kaiya-hiya gaya ng pagnenegosyo? Kaya naisip niya na ang gwapong binata sa kanyang harapan na nagsisikap na magbenta ng ice cube sa kanya ay isang second-rate na dealer. Simula nang buksan niya si Zuimenglo, iniisip ng nasa katanghaliang gulang na babae kung paano kumita ng pera sa mga lalaki, ngunit iniisip ni Jingzi na kumita siya ng pera. Kakaiba naman ang pagiging masigasig niya. Ang pinakamasakit sa buhay ay kapag marami kang ginawang paghahanda para magpakitang gilas, maabala ka lang ng buhay. Delikado, bunutin mo. Ang sakit ay halos pareho, at naiintindihan ito ng bawat tao. Ang galit na si Jingzi ay tumingin sa likod at nakita ang ilang cool at kaakit-akit na mga babae na naglalakad na magkasama. Dalawa sa kanila ang dalawang babae na hamarang sa kanya at kay Hanhan sa kalsada at nagtanong kay Hanhan, pero Mr. Akon. Maraming lalaki ang pumupunta sa Zuiming Tower, ngunit bihira ang pumunta ng maaga sa umaga. Kaya naman, pagkaraang pumasok ang ilang babae, tumingin sila kay Jingzi. Matapos makita ng malinaw ang kanyang anyo ay medyo gaaman ang kanilang mga mata. Medyo nagulat ang dalawang babae, nagtataka kung bakit sila pumunta dito. Nahanap mo na ba? Ang mga salita ng nasa katanghaliang gulang na babae ang nagpabalik sa isipan ng babae. Madam, hinanap ko na ang lahat ng kalye at eskinita, ngunit hindi ko mahanap si Mr. A-kun. Nabalitaan ko na espesyal siyang inimbitahan ng Prefect, Lin Wenyao, para harapin si Mr. Chen. Umalis na si Mr. Chen sa lungsod kaninang umaga. Kaya hulaan namin, ibinalik ba ni Mr. Lin si Mr. A-kun sa kanyang bahay pagkatapos niyang isulat ang lyrics kagabi, kaya hindi namin siya mahanap. Ikaw at ako ay nagsabi sa isa't isa kung ano ang narinig natin sa kalye. Magsabi ka ng totoo. Pagkarinig nito, hindi napigilan ng babae na mapabuntong hininga, kung ganoon nga, bakit ang tagal bumalik? Paano natin malalaman ng malinaw ang hitsura ni Master Akon? Huwag mong banggitin. Nang marinig ito ng mga babae, napuno sila ng pait. Narinig ko na si Mr. Akon ay may taas na 8 talampakan at may makapangyarihang figure. May mukha siyang kasing laki ng palanggana, puno ng laman, malalaking braso at bilog na baywang. Ito. Sa totoo lang, natakot ang babae sa itsurang inilarawan nila. Paano siya naging scholar? Halatang mukhang bandido siya. Hindi lang ako nakakita nito, ngunit maraming tao ang nagpapanggap bilang Mr. A-kun at sinusubukang samantalahin tayo. Tama, nakakainis si Duan. Nang sabihin niya ito, maraming mga tao ang bumagsak kay Jingzi at Hanhan. Sa kanilang dalawa. Kabanata 28 alam nating lahat ang mga patakaran. Sir, ano po ang gusto niyong sabihin kanina? Tumingin din kay Jingzi ang medyo may edad na babae at nagtanong. Namula ang mukha ni Jingzi. Kaka-reveal ko lang ng identity ko, and the pretense effect is maxed out. Pero ngayon, medyo nag-alinlangan si Jingzi, ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay sa wakas ay nakakuha siya ng lakas ng loob, sa totoo lang, Madam, ako ay A-kun. Tahimik ang eksena, at pagkaraan ng ilang sandali ay sumabog ito. Ikaw ba si A-kun? Isa pang peket. Haha, tingnan mo ang sinasabi ko. Kaagad pagkatapos, umalangaw ang mga nakakainsulto at mapanuksong salita. A-kun talaga ako. Hindi nasisiyahang sumigaw si Jingzi. Paano mapapatunayan? Matapos mabuhay ng napakaraming taon, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo niya ang problemang ito kung paano patunayan na ako nga ito. Saglit na natahimik si Jingzi. Tingnan mo, hindi mo mapapatunayan. Bakit mo sinasabing ikaw? Matagal nang may problema ang lalaking ito.
Natuklasan ko agad ito pagpasok ko. Napakapayat niya at mahaba, paano siya magiging Mr. A. Kun? Nagalit si Jingzi. Umuungal, kung gayon, gagawa ako ng tula para sa iyo Zuimenglo. Mapapatunayan ba ito? Hayaang patunayan ito ng mga iskolar sa lungsod. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ginamit niya ang kanyang utak, sinusubukan niyang maghanap ng isang tula na may magandang kalidad. Maghintay hindi bababa sa hindi ito maaaring maging mas masahol pa kaysa sa huli, ngunit kailangan itong maging isang tula na akma sa masining na paglilihi upang patunayan ang sarili. Master, huwag kang mag-abala. Habang siya ay nag-iisip ng mabuti, isang nasa katanghaliang gulang na babae ang tumayo at nagsabi, kahit na ang Panginoon ang gumawa nito, wala tayong sapat na pera upang bilhin ito, kaya sa tingin ko ay hindi na kailangan. Sa pagitan ni Jingzi at ng napakarilag na babae, ang mga babaeng nasa katanghaliang gulang ay natural na mas handang magtiwala sa mga babae, pagkatapos ng lahat, sila ay kanilang sariling mga tao. Ngayong nailarawan na nila ang hitsura ni Ji. A. Kun, masasabi ng sinumang hindi bulag ang malaking pagkakaiba ng binata sa harap niya at ni Ji. A. Kun, sayang ang oras niya sa pagsusulat ng mga tula. At nabalitaan ko na si Mr. A. Kun ay bisita ni Mr. Lin, kaya natatakot ako na wala ng pagkakataong makontak siya ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, ang nasa katanghaliang gulang na babae na masama ang pakiramdam ay tumalikod at umakyat sa itaas, iwinagayway ang kanyang kamay, Yashyang, isara ang pinto at alisin ang mga bisita. Oo, ginang. Anong uri ng lugar ang maaaring magkaroon ng aso? Puno ng malalim na mali siya sa mga mapagpanggap na tao. No wonder hindi ko kaya ang Chunshui Tower. Nagmura si Jingzi at umalis sa Zuiming Tower, at nagpa siya na hindi na muling tumuntong sa maruming lugar na ito. Ang orihinal niyang plano ay gumawa ng yelo at ibenta ito kay Chunshui Lu. Ito ay isang direktang pagbebenta, kaya walang middleman na gumawa ng pagkakaiba sa presyo na makakatipid ng maraming pag-aalala. Matapos makipaghiwalay sa matandang ginang, nagpa siya siyang ibenta ito kay Zuimenglo. Isa rin itong direktang pagbebenta, at maaari nitong kasuklam-suklam si Chunshui na pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Ngunit pagkatapos ng kanyang pagkatalo sa Zuimenglo, nagpa siya siyang hindi na makisali sa direktang pagbebenta at direktang tingi. Kapag ibinente niya ang kanyang reputasyon, makikiusap sa kanya ang iba. Ang buong paglalakbay ay madilim, at si Hanhan ay labis na natakot na hindi siya ng ahas na humadlang. Napakahusay ng fatball at ang iba pa. Naisip ni Jingzi na aabutin ng hindi bababa sa isang araw upang may hatid ang isang bahay na puno ng saltpeter. Gayunpaman, sa oras na siya ay umuwi sa tanghali, ang lahat ng saltpeter ay naibalik na. Si Fatball at ang iba ay nakaupo sa may pintuan para magpahinga. Nang makita nilang bumalik si Jingzi, agad silang tumayo. Young Village Master, tapos na ang lahat. Hindi masama, hindi masama. Tumango si Jingzi, oo naman, ikaw pa rin ang eksperto. Mataba. Ngumiti si Ball at nagtatakang nagtanong, saan nagpunta ang Young Village Master? Oh, go. Chunshui Tower. Nanlaki ang mga mata ni Fatball nang marinig ang tatlong salitang ito. Oh, nagpunta ulit ako sa Zuimenglo. Zuimenglo. Sa pagkakataong ito, halos masabi ito ng Fatty Ball sa pamamagitan ng mga gigil ng ngipin. Naglilipat kami ng lupa at bumisita ka sa isang brothel. Maliwanag na araw noon at bumibisita ka sa isang brothel. Hindi ba ito ang tamang gawin? Puno ng inggit at selos ang tingin niya kay Hanhan. Naglakad-lakad si Jingzi sa loob ng bahay habang kinakalkula sa isip ang susunod na trabaho at ang kinakailangang pera. Kumita ako ng 50 tael sa pagtitinda ng mga tula, ngunit 40 tael ang ginastos ko sa pagbili ng bahay at saltpeter. Tapos bumili din ako ng mutton at wine, tapos wala pang 10 tael ang natitira ko. Ang unang palayok ng ginto sa tinggian ay mahalaga. Tinapik ni Jingzi ang Fatty Ball sa balikat, akala ko kailangan mong magtrabaho ng isang araw, ngunit hindi ko inaasahan na matatapos ito nang wala pang kalahating araw. Napakahirap talaga. Sa kasong ito. Si Fatball at ang iba ay tumangala kay Jingzi, nanginginig ang kanilang puso, atay, Polly, baga at bato, dadalhin mo ba kami sa isang bahay aliwan? Pagkatapos ay maaari mong ipagpatuloy ang iyong trabaho sa hapon. Nangako si Fatball na kung hindi si Jingzi ang pinuno ng batang nayon, ipapaalam niya sa kanya na ang kanyang malaking asno na higit sa 200 kilo ay hindi isang vegetarian. Ano? Ayaw? Tanong ni Jingzi matapos makitang maraming tao ang hindi maganda ang loob. Wala pa ring sumasagot. Kalimutan mo na, hindi mo kaya, bumalik ka sa bundok sa hapon. Ipapatawag ko kay Hanhan ang ilang tao. Tumaas ang ulo ni Fatball at walang sinabi, iniisip na sa ganitong paraan, matagal ko nang gustong bumalik sa bundok. Sayang lang. Binalak kitang dalhin sa isang lugar na gustong puntahan ng lahat ng lalaki sa gabi, ngunit kailangan kong palayain ang iba. Umiling si Jingzi na may hitsura ng awa. Hindi. Young Village Master, kaya mo. Kaya natin. Oo, saan tayo? Young Village Master, gawin natin ito. Kung sino man ang hindi hahayaang gawin natin ito ay magmamadali. Ilang mga tao na ngayon pa lang ay nanginginig, kumukulo agad ang dugo. Sige, kain muna tayo at pagkatapos mag-abala pagkatapos kumain.
Kapag natapos ang trabaho natin sa gabi, sabay tayo. Hehehehe. Hehehehe. Ang mga lalaki ay nagpakita ng mga inosente at nakakalokong ngiti. Huwag mong sasabihin sa panganay kong kapatid kapag babalik ka sa bundok. Hindi, alam nating lahat ang rules, hihihi. Saad ni Fatball. Ang bahay ni Jingzi ay nasa magandang lokasyon at hindi nakatira sa loob ng maraming taon. Biglang may mga tao doon, kaya natural na hindi ito makatakas sa mga mata ng mga kapitbahay. Pagkatapos kumain ng mabilis sa tanghali, nang dumaan sa entrance ng watermelon shop, pinigilan ng waiter kanina si Jingzi. Binili mo ba itong bahay? Tanong niya, nakapaut-paila sa kabilang kalye. Oo. Okay, ang daming pera. Anong gagawin mo pagkatapos mong bilhin? Walang pakialam na tanong ng clerk. Katulad ito sa lugar ng kapatid ko. Nagtitinda din sila ng mga produktong pampatanggal ng tag-init. Mga produktong pampaginhawa sa tag-init. Nanlaki ang mga mata ng waiter, lahat ng melon sa lungsod na ito ay kinuha ng aking young master, ano pa bang mga produkto na pampaginhawa sa tag-init ang maaari mong ibenta? Tumawa si Jingzi, nagbebenta ba ang iyong pamilya ng mung bean soup? Matapos marinig ang sinabi niya, nawala ang kaba sa mukha ng waiter at ngumisi siya ng 2 beses, you can make mung bean soup at home. WHO. Magiging sobrang tanga para gawin ito. Bumili ka. Hindi kami nagbebenta ng munggo na sopas na nagkakahalaga ng 1 sentimos. Nang marinig ito ng waiter, naisip niyang kusa siyang tinutukso ni Jingzi. Kung tutusin, inaasar lang siya nito noong nakaraang araw. Nagbenta sa kanya ng pakwan na nagkakahalaga ng 100 yen. 100 barya. Sige ibenta mo. Kung makabenta ka ng 1 mangkok, kukunin ko ang apelyido mo. Pagkasabi niyon ay galit na pumasok ang waiter sa bahay. Chapter 29 na halika, ayoko nang magsumikap. Bagamat siya ay nababalisa, si Jingzi ay makataong humiling sa lahat na magpahinga sa tanghalian. Hindi ito sineryoso ni Fatty Ball. Naisip niya kung ano ang silbi ng mag-lunch break. Hehehe sa gabi ay mas interesante. Ngunit matigas ang ugali ni Jingzi at mainit ang panahon. Hindi nagtagal ay nakatulog na ang lahat. Sa pagkataranta, napailing si Jingzi ni Hanhan. Kinusat niya ang kanyang inaantok na mga mata at nagtanong, gaano na ba ako katagal nakatulog? Higit sa 1 kapat ng 1 oras. Kapat ng 1 oras lang. Nagalit si Jingzi, iyan ang tawag dito. Ano ang ginagawa ko? Itinuro ni Hanhan ang labas, may naghahanap sa batang pinuno ng nayon. Bumangon si Jingzi mula sa kama, mukhang curious. Wala siyang kakilala sa syudad, at saka, kabibili lang niya ng bahay. Sino kayang pumunta dito para hanapin siya? Bakit ikaw? Nang lumabas siya at nakita kung sino ang dumarating, napabulalas siya. Haha, Master Akon, nagulat ka ba? Ang taong nakaupo sa harap na bulwagan ay ang pink na young master, na nanginginig ang kanyang natitiklop na pamaypay na may matingkad ng ngiti. Nakakagulat, salamat. Walang ekspresyong sinagot ni Jingzi, at napaka-curious, paano mo nalaman na nandito ako? Sinusundan mo ba ako? Hindi. Sabi ng pink na binata bahagya niyang ibinuka ang kanyang bibig at bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri, parang may gustong sabihin, ngunit matagal na walang lumabas. Nahulaan ko ba? Galit. Handa ng kumilos. Nakita ni Jingzi na ang pink na binata ay kasama lamang ng isang binata na may parehong malambot na balat at malambot na laman, habang sa tabi niya ay isang malakas na lalaki tulad ni Hanhan. Matapos ikumpara ang dalawa, gumaan ang pakiramdam niya. Ako, hindi yun ang kaso. Nang matapos magsalita ang pink na binata, huminga ito ng malalim at galit na tumitig. Hindi. Hindi naniwala si Jingzi. Kung gayon bakit mo ako ginugulo? I just admire your tula. Kung hindi mo lang nagawang isulat ang tulang bukal na iyon, hindi na sana ako nag-abala pang pakialaman ka. Habang nagsasalita ang young master, lalo siyang nagagalit, at tumaas-baba rin ang kanyang maayos na mga kalamnan sa dibdib. Sandaling natigilan si Jingzi. Nang lumingon ang pink na binata sa kahihiyan at galit, bumalik siya sa katinuan at napakamot sa ulo sa kahihiyan, talaga. Siyempre totoo. Kung hindi, bakit pa? Kahit na sinabi mo talaga, paano kita mahahanap na kamukha mo? Pagdating sa mundong ito, lubos na nagtiwala si Jingzi sa kanyang hitsura. Ngayong siya ay kinu-question, natural siyang hindi nasisiyahan. I have this kind of appearance. Haha, if you randomly look for 100 people on the street, pwede bang isa sa kanila ang mas maganda kaysa sa akin? Nang makita ang pink na binata na kumukurap-kurap ang kanyang malalaking mata, agad na idinagdag ni Jingzi, syempre, maliban sa iyo. Walang pakialam si young Master Pink. Huminto siya sandali at pagkatapos ay seryosong sinabi, nakita ko lang si Master A-kun na pupunta sa Zuimenglo para magbenta ng ice cream. At nabigo siya. Sabi mo hindi mo ako sinundan. Galit na sigaw ni Jingzi. Walang. Sumusunod, nakita ko lang, pumasok, narinig ko. Pagkatapos magsalita, ang mahinang tunog ng mga lamok ay nagpasimulang makonsensya ang pink na binata. Haha, ano? Hindi naniwala si Jingzi sa sinabi niya, ngunit medyo na-curious siya kung bakit niya nasabi ang lahat ng ito. Naaawa lang ako sa young master. Nasaan ang pagsisisi? Matapos makumpirma na ang kabilang partido ay hindi bakla, hindi na natakot si Jingzi.
Ang talento ng isang young master ay bihira sa mundo. Kung siya ay mamumuhay sa ilalim ng mga paa ng emperador, maaari siyang bigyan ng titulo ng prinsipe at punong ministro batay sa kanyang mga tula lamang, at ang kanyang hinaharap ay walang limitasyon. Bakit ang young master ay nananatili sa isang lugar at ginagawa ang kaawa-awang gawain ng isang mangangalakal? Hindi ba tama iyon? Hindi ba't sayang? Walang pakialam si Jingzi sa first half. Pinangarap niyang pumunta sa paanan ng emperador, ngunit kung hindi siya kumita ng anumang pera, bakit niya kukunin ang kanyang ulo? Ngunit talagang hindi siya sang-ayon sa mga sumunod na pangungusap. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang 3 puntos. Seryosong sinabi ni Jingzi, una, walang pagkakaiba sa pagitan ng matataas at mababang propesyon. Sino ang nagsabi na ang pagsusulat ng mga tula ay higit na nakahihigit sa pagbebenta ng mga bagay-bagay? At saka, maaari kang kumita ng malaki sa iyong sariling pagkakayari, ngunit isang bagay ito ay hindi kasing dali ng pagsulat ng tula. At ang pinakakasiya siyang karanasan ay ang karanasang kumita ng pera sa pagbebenta ng mga bagay. Naiintindihan mo ba? Huminto siya at nagpatuloy, pangalawa, nagbebenta lang ako ng mga bagay. Pansamantalang sukat lang ito. Kapag nakakuha ako ng sapat na pera, pupunta ako sa Jingzhou at hayaan ang mga scholar sa paanan ng emperador na makita kung ano ang tula. Hinintay siya ni Young Master Fenen na matapos, at pagkaraan ng ilang sandali, curious niyang sinabi, tapos na. Tapos na. Di ba alas 3 na? Mukhang maganda iyan, hindi mo ba iniisip na magiging kakaiba ang sabihing alas 2? Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, muling nagtanong si Young Master Pink, pupunta ba talaga si Mr. Kun sa Jingzhou? Oo. Kung gayon kailan tayo kikita ng sapat na pera? Nag-isip sandali si Jingzi at sinabing, kailangan nating ibenta lahat ng yelo. Binili ko. Kinawayan ng Pink na binata ang kanyang kamay. Libre at madaling paraan. Binili mo ba? Tiningnan siya ni Jingzi pababa at sa taas, napakamahal ng yelo ko, mabibili mo ba lahat? May pera ka ba? Wala akong pera. Kung wala akong pera, magkano ang masasabi mo sa akin? Mayroon akong banknotes. Bago mabigkas ang salitang, nakita ni Jingzi ang Pink na young master na humihiling sa bata na kumuha ng isang bungkus ng mga banknote at iwinagayway ang mga ito sa harap ng kanyang mga mata. Natigilan si Jingzi. Ang pinakamababang halaga ng isang silver note sa panahong ito ay 100 tael, at ang file sa kanyang kamay ay tinatayang hindi bababa sa 20 o 30. Sa madaling salita, naglabas siya ng libu-libong tael ng silver notes ng sabay-sabay. Itong mayaman na lalaki. Bahagyang natahimik si Jingzi, pagkatapos ay sumandal siya sa upuan, tinapik ang kanyang hita at walang ingat na sinabi, Sir, akyat na po kayo, ayoko na pong magtrabaho ng gusto. Siya ay napakasipag kaya pinabili niya ang ice cream at diretsyong tumakbo papuntang Beijing. Hindi ba maganda ang estado? Nag-alinlangan sandali si Young Master Pinken at nagtanong, saan ka pupunta? Umupo ka sa upuan. Naunawaan ni Young Master Pinken, at naupo nang hindi tumatanggi. Nang makitang kaaya-aya ang negosasyon, iniunat ng bata ang kanyang kamay para iabot ang perang papel kay Jingzi. Sandali. Pero nang maiabot na sa kalahati ang banknote ay pinigilan siya ng Pink na binata. Ano ang problema, young master? Nakatutok ang mga mata ni Jingzi sa banknote, at ayaw niyang umiwas ng tingin kahit sandali. Nagbago na naman ang isip ko. Ngumiti ang young master at sinabi, Young master, kung makakagawa ka ng yelo sa summer, natural na kikita ka ng malaki sa pagbebenta mo mismo. Kung makikialam ako, papatayin ko ang karanasan at saya ng young master. Hindi ito ang gusto ko, kaya hindi ko magawa. Pero papansinin ko ang young master at umaasa na kikita ng malaki ang young master. Pagkasabi niyon ay winigiwi niya ang kamay sa likod niya at umalis kasama ang bata. Pagtingin sa kanyang likuran, si Jingzi ay parang umiiyak. Kalokohang karanasan, kalokohan lang galing sa akin. Gusto ko lang ng pera. Kabanata 30 naghihintay sa dilim. Paglabas ng bahay, mukhang nalilito ang bata. Mahigit kalahating buwan na ang nakalipas mula nang umalis siya sa palasyo kasama ang kanyang Panginoon, at matagal na niyang naisip ang bumalik. Natatakot siya na baka may mangyari kung huli na siya na hindi niya kayang bayaran. Kaya't nagtanong siya, kamahalan, hindi mo ba sinabi na maaari mong isama siya pabalik sa Jingzhou? Tumango si Young Master Pink, oo. Kanina lang sinabi niya na basta kumikita siya ng sapat na pera sa pagbebenta ng yelo, pupunta siya sa Jingzhou. State, Your Highness can just buy it. Sa binata, ang banknote ay hindi bihirang bagay, kaya kung ibibigay mo, ibibigay mo. Ang makabalik sa Jingzhou ang pinakamahalagang bagay sa ngayon. Ang Pink na young master ay umiling, sa orihinal ay gusto kong bilhin ito, ngunit pansamantalang nagbago ang isip ko. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, hinahanap ko siyang bumalik. Pinahahalagahan ko lang muna ang kanyang mga tula, at pangalawa ang kanyang mga tula. Sa kanyang hindi makontrol na karakter, halatang makakagawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga tula, ngunit kailangan pa rin niyang kumita ng paunti-unti sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanyang sariling mga bagay. Sa kasong ito, hindi ko madaling mabura ang kanyang paniniwala sa hanggaring ito. Oo.
Natigilan sandali ang pink na binata sa katumawa ng malakas. Parang ang sinabi niya, kung dalawa lang ang sasabihin mo, parang kakaiba. Napatingin ang binata sa kakaibang anyo ng kanyang amo at nakaramdam ng kaunting pag-aalala. Hindi kaya na impluwensyahan siya ni Mr. A. Kun. Pero Your Highness, kung hindi siya kumita ng ilang sandali, hindi ba siya makakapunta sa Jingzhou? Pwede ba natin siyang hintayin? Hindi. Hinaway-kaway ng pink na binata ang kanyang kamay na may hitsura ng pagtitiwala, sa tingin ko siya hindi ka mabibigo. At saka, bagamat hindi ako bibili ng kanyang yelo, okay lang natulungan siya sa daan. Inaasahan ko talaga ang susunod niyang gagawin. Siya. Naglakad ng ilang hakbang at naglakad-lakad. Matapos tingnan ito ng ilang beses, pagkatapos ay nagutos siya, Guiji, huwag tayong manatili sa bahay panuluyan ngayon. Maraming bakanteng bahay sa paligid. Bumili ka. Malumanay ang tono niya, para siyang bibili ng Chinese cabbage. Oo, kamahalan. Nakita ko siyang paparating, nakita ko siyang naglabas ng isang bungkus ng mga banknotes, at nakita ko siyang umalis muli. Nalungkot si Jingzi sa pagkawala ng matabang tupa, ngunit mabilis siyang natuwa at nagsimulang ayusin ang mga susunod na bagay. Hiniling niya kay Hanhan na bumalik sa Mang Mountain dahil may malaking bakanteng kagubatan ng kawayan sa bundok sa likod ng Mang Mountain. Hiniling niya kay Hanhan na maghanap ng isang tao sa bundok upang magputol ng mga kawayan na makapal sa bisig at putulin ang mga ito sa mga tubo ng kawayan. At least kailangan niyang gawin. 180 tubo ang dinala pababa ng bundok. Matapos marinig na si Hanhan ay hiniling na gawin ang isang napakahirap na trabaho, si Fatball at ang iba pa ay sa wakas ay nadama na mas balanse. Sumunod, nagpadala si Jingzi ng isang tao para bumili ng munggo at ilang kilo ng asukal sa kalye. Sinimulan niyang pakuluan ang munggo na sopa sa isang malaking kaldero, pinakuluan ito at pinalamig. May 3 wing room at isang woodshed sa likod bahay, na napuno na ng saltpeter. Pumili si Jingzi ng isang makulimlim na silid sa pakpak at hiniling sa Fatball na maghanap ng taong tatatakan ng putik ang mga bintana. Marami rin siyang nakitang dayami mula sa labas. Takpan ang lahat ng sahig at dingding. Pagkatapos, inilabas ni Jingzi ang ilang tao at bumili ng 2 tangke ng tubig, isang malaki at isang maliit. Inilagay niya ang mga ito sa nakapak na pakpak sa pagkakasunod-sunod ng malaki at maliit, nilagyan ng tubig, at nilinis ang harapan. Lahat ng mesa at upuan ay pinunasan at bago. Si Jingzi mismo ang sumulat ng pangalan ng tindahan at ibinigay sa isa sa kanila para iframe at gawing plaque. Ibinaba niya ito sa gabi at bukas ng normal ang tindahan. Handa na ang lahat ng trabaho, naghihintay na lang sa pagbabalik ni Hanhan. Ginawa ni Fatball at ng iba pa ang anumang sinabi sa kanila, nang walang sinasabing kalokohan. Nang sa wakas ay makalaya na siya, nagtanong siya dahil sa pag-usisa, batang pinuno ng nayon, ano ang gagawin natin? Gumagawa ng yelo. Talagang gumagawa ng yelo. Tila binanggit ni Fatball ang yelo noong kausap ni Jingzi ang pink na binata noon, ngunit hindi niya pinangarap na isipin na talagang magagawa ang yelo sa tag-araw. Pagkatapos ay kinuha ni Jingzi ang maliit na garapon ng porselana, tinanggal ang kumot, binuksan ang takip at ibinigay, tingnan mo. Si Fatball at ang iba ay mukhang curious. Nang tignan nila ng malapitan, nanlaki ang mga mata nila. Ito ba, totoong yelo? Nang ibaba ang banga ng yelo mula sa Mang Mountain, buo itong nagyelo. Pagkatapos maglakbay sa lahat ng paraan, at buksan ito ng isang beses sa Chunshui Tower at Swimming Tower sa daan, ang yelo sa garapon ng porselana ay ngayon marami na itong natunaw, ngunit mayroon pa ring malaking ice slab sa gitna. Ganun pa man, nabigla si Fatball at ang iba pa. Subukan mo at malalaman mo kung totoo. Nag-aalinlangan si Fatball, ngunit hindi niya maiwasang humigop. Ang galing! Maliwanag ang sikat ng araw sa labas. Nakakapreskong magtago sa isang sulok at humigop ng tubig na yelo. Nang makita ito, maraming iba pang mga tao ang sumugod upang kunin ito. Hindi nagtagal ay nakarating na sa ilalim ang banga ng tubig na yelo, at hindi pa rin sila nakontento. Sa hiningang ito, uminom ka ng isang tail ng pilak. Nakangiting sabi ni Jingzi. Isang tail ng pilak. Itong lata ng yelo. Walang imek si Fatball at napasigaw. Bakit, sa tingin mo ay hindi ito katumbas ng halaga? Sa pagtingin sa mga mata ni Jingzi na may kalahating ngiti, tinapik ni Fatball ang kanyang hita at agad na sinabing, sulit. Talagang sulit ito. Bagamat ako, si Fatty, ay isang magaspang na tao, alam ko rin na masisiyahan ako sa yelo ngayong tag-init. Walang iba maliban sa maharlikang pamilya. Paano magiging mahal ang isang tail ng pilak kung maaari mong matamasa ang parehong bagay tulad ng maharlikang pamilya? Tumango si Jingzi na may kasiyahan. Bago lumubog ang araw, bumalik si Hanhan na may dalang malaking bagahe. Sa loob ng bagahe ay may mga piraso ng maliliit na tubo ng kawayan. Dahil kakaputol lang nila, basa-basa at malinis ang loob. Sa oras na ito, lumamig na rin ang munggo na sopas. Idinagdag ni Jingzi ang lahat ng asukal na binili niya sa munggo na sopas, hinalo ito ng pantay-pantay, at hiniling sa mga tao na ilagay ito sa mga tubo ng kawayan, na may isang bamboo stick na ipinasok sa bawat tubo ng kawayan. Matapos makumplito ang paghahanda, ang mga tubo ng kawayan ay itinali at inilagay sa isang maliit na tangke sa silid.
Ang saltpeter ay idinagdag sa tubig sa malaking tangke. Matapos gawin ang lahat ng ito, lumabas si Jingzi ng silid at isinara ang pinto. Okay, ngayong nandito na tayo, kailangan nating maghintay hanggang bukas. Ipinalakpak ni Jingzi ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi. Si Fatball at ang iba pa ay kinukuskus din ang kanilang mga kamay ng tuwang-tuwa, handang kumilos. Young village leader, pwede ba tayong makakita ng lugar na gustong puntahan ng lahat ng lalaki? Hehehehe. Napakamot ng ulo si Fatball na may hiya sa mukha. Tumingin si Jingzi sa langit at pagkatapos ay nagsabi, hindi pa ngayon. Masyado pang maaga. May mga tao sa labas. Nakikita nila tayo at hindi nila tayo kayang bitawan kahit umalis sila. Bakit hindi muna tayo kumain at maghintay hanggang sa ganap na dilim bago lumabas? Pagkatapos ay maaari mong tangkilikin ito sa iyong puso. Tama ang batang pinuno ng nayon, maghintay hanggang sa magdilim. Inosenteng ngumisi si Fatball at ang iba pa. Gatlang M. End of this chapter. For more update, click on the notification bell.